Well, in fairness sa comment ni Governor Juliet Uy sa media, I can feel nga katong iyang statement kuan gid to siya kanang wholehearted, gikan gid to sa kinailawumang bahin sa iyang kasing-kasing. And ma-observe na ako mga kaistorya nga naapektuhan siya sa mga komentaryo sa ubang mga media batok sa iya. So motong na istorya to ni Governor atol sa flag raising ceremony. Pero unsa may akong opinion adtong iyang gibuhat nga statement against sa media. Sige, mag-istorya taan na ha mga kaistorya. Dirita una sa iyang pag-mention nga mga bias ang media. So, katong nga statement unfair kay na-generalize ang tanang media. Tanang media adto makadungog, ma-hurt, 'di ba? Labi na ang mga media nga naningkamot sa ilang trabaho nga ma-fulfill nila ang ilang mga trabaho sa eksakto. Tapos kung makadungog ka ato nga dili ko nag-ingon man gud si governor nga dili ko ganahan sa media kay bias. So meaning to say dili ko ganahan sa media, so tanang to media, mapa TV, mapa radio, mapa print. Well, naay mga media nga dili kayo fair pero dili tanan. So kung mag-mention siya statement nga dili siya ganahan sa media kay bias, unsa man to nga statement, tanang media or naalang siya gi-refer nga mga media nga dili fair? So dapat dili na to ang statement para dili malaras ang tanang media, dili ma-generalize ang tanang media. And napod siya na mention adto nga dili makakaon kung walay sweldo. It was also very hurting, governor, kay katong nga statement, it is like nakaminus ka sa mga media. Well, imo man ng impression sa media, so wala tay mabuhat. Kulang na lang ignon niya ang media, patay gutom eh. It was also very hurting. And another one, kadtong na single out niya ang pangalan ni Mency Montes. Although wala magid siya gisulti nga di maayo kay Mency Montes, no, pero mo nang ginaingon mga kaistorya nga just read between the lines, di ba? Bago pagod siya kan to succeeding statement yun niya sa pag-mention niya nga bias ang media, dili makakaon ng media kung walay trabaho. Well, sa bagay, di magita makakaon kung wala tay trabaho. Mabito nang manarbaho taron ta makakaon. And then succeeding statement din niya adto after those previous statement na mention din niya ang pangalan ni Mency Montes. Something like naging siya, oh my God, salamat kay nakadiri Mency Montes. Well, kadto nga statement unta, governor, nga imong gibirahan ng media, okay to siya if you are just an ordinary citizen. If you are just an ordinary citizen, okay to nga magpagawas ka sa imong gibati sa media, but remember, you are not just an ordinary citizen. You are a public official. You are a public official and you are in the executive department because you are a governor. And remember, whatever the executive says, it is a policy. Mao gina, kung unsay buhian nga statement sa usa ka tawo nga nasa executive position, it is a policy. So kung moingon ka nga ang media bias, so that's official. Kung moingon ka nga ang media dili makakaon kung walay sweldo,
That's official. Why? Because you are an executive person. Normal nga masakitan ka kung may mga batikos or komentaryo against sa imo, but as a public official, as a politician, ikaw dapat ang mahimong ehemplo sa diplomasya. Di ba? Pwede mo ka masakitan, pero pwede mo ka mag-express sa imong gibati in a diplomatic way. And katong mga statement nga imong gibuhian, dili to siya dapat buhian sa flag racing or sa inadto nga venue. So inani atong himay-himayon. So nasuko ka sa media kay bias na ay mga gipang wadwad ang media nga mga issue against sa imo. So ang atong una nga pangutana, unsa nga mga issues ang giwadwad sa media against sa imo? Dili kay ko private sa mga panghitabo sa Miss Or. Gipalit lang nako ni nga issue tungod kay na-hurt lang pud kog appeal sa statement ni Governor Juliet Uy. So ina ni Governor, so halimbawa unsa di nga mga issues ang giwadwad against sa imo ha. So kung ang mga issues nga gihisgutan against sa imo is related sa imong trabaho, even if it is hurting sometimes, you should be objective on handling those issues. Dapat naka-itemize ang mga issue. So, sample, naman ko'y nadungog All the issues that will be thrown against you, you should handle it objectively. So halimbawa, ang issue sa imo is katong delay ang mga sweldo sa ubang mga empleyado, labi na ang mga job orders, pwede mo lang nimo siya tubagon, di ba? Kung ibutang nga to, dili tinuod nga delay, pwede mo lang nimo tubagon. Ipakita nimo ang mga resibo or mga ebidensya nga dili tinuod nga delay ang sweldo sa mga empleyado. You can show it. You can show all the receipts, 'di ba? Imo mang pwede man nimo ipakita sa mga katawhan nga dili tinuod ang giyaw-yaw ani nga media. Kay nara ang payroll nara ang receive na-receive ani nga mga empleyado, ani nga petsa, ani nga schedule, nasweldohan gid sila on time. So kanang istorya na nga media bakak. Pwede mo nimo naon good. You have all the resources to do that. Naamang kay mga spokespersons, naamang kay mga information officers, di ba? Pwede man ka magtubag sa mga radio interviews. Pwede po na nimo ipakita sa imong FB page, sa imong social media platforms. Pwede po ka maghimog press release. So matubag na nimo actually. Mo man na siya. Unta dapat nga kung unsa issue tubagon lang as long as related sa imong trabaho. Unya kanang issue sa sweldo sa mga empleyado sa provincial government related man na sa imong trabaho, so you are liable to answer those issues. Diba? So napa-issue about quarry, dili kay ko familiar aning issue sa quarry, unsa ni siyang quarry. Pero pwede mo nimo tubagon nga dili na tinuod kanang giingon ni Mediaman, ingon ani di na siya tinuod kay morning tinuod. Tapos gamiton din nimo imong mga resources para ma-disseminate ang imong tubag, di ba? Counter man gud na, Governor. Inana ra man gud na, di ba? As long as related. Now, kung moabot sa punto nga kanang personal na ang issue sa imuha, kanang below the belt na, dili na related sa imong function as a governor, naman tay balaod. Di ba? Naman tay balaod. Pwede man na nimo isumbong ng media nga gapataka lang og batikos personal nga mga below the belt na. Kaya ako mismo, I don't agree anang mga personal nga batikos. Ako mismo, I disagree on that. Dili pod fair nga ang usa ka public official birahan nimo personal. Kay wala man nailabot sa iyang pagka-public official. Ang ato lang, kung unsa lang tong iyang mga functions, unya naa say mga lapses, pwede gid nato na hisgutan sa kahanginan, sa TV, sa social media. Kay mo man trabaho sa media.
Unya, ang trabaho po dayon sa public official, tubagunto nga mga issues to clarify and makaklaro po ang mga tao, ang mga katauhan. Because, Governor, deserve man po ang mga katauhan sa Misamis Oriental nga makahibalo kung sa'y tinuod. So, inani lang ni siya, Governor, tubagon nimo intuto, objectively, ang mga issues against sa imo. If you cannot do that, kay busy ka, I understand, naman kay mga designated spokesperson, make it sure lang yun nga kanang nag-coincide ang mga tubag kayo sa ira basab ning ato mga spokespersons kapataka lang sab, di ba? So yun na gid na. And Governor, sa democratic government normal gina ang batikos. Sa democratic government normal gina nga naagi mo saway, and that's a healthy kanang nay mga batiko sa usa ka public official. You know what, it only signifies that the democratic process in the Philippines is working. Unsa di essence sa demokrasya? Ang essence sa demokrasya, check and balance. Check and balance. That is a democratic government na as a check and balance. Otherwise, kung puro na lang tayo yes sir, yes ma'am, dili na demokrasya. Dili na demokrasya. Kung dili ka gusto na kanang naay mo batiko sa usa ka public official, dili na demokrasya, dili na Pilipinas. North Korea na. North Korea, China, Russia nga ang mubatikos patay. Pero diri sa Pilipinas, kanang pagbatikos, that's normal. That is what we call check and balance. Para lang nga mabantayan gyud ang trabaho sa matag public official, and ang matag public official magbantay sa ilang mga performances, sa ilang mga trabaho for the benefit of the Filipino people. So kanang kabuhaton sa media, Governor, nga batikusong ka, birahang ka, that is the essence of a democratic government. That is what we call check and balance. Kay bisan pag ibot lang nato, Governor, ibot lang nato dili tinuod ang gipangyaw-yaw sa usa ka media personality against sa imo. Wala man sad kapugni to answer all those questions. Wala man sad kapugni to answer all those allegations. Wala man sad kapugni to use your resources para maipaabot sa katawan ng imong mga tubag against ani nga issue. So, that is what we call democratic process. That is the essence of democracy. Check and balance. Dili pwede dili sa Pilipinas, dili pwede ang yes sir, yes ma'am, kung naa ka sa panggobyerno. Kaya nga ang media tinatawag na fourth state, 'di ba? Ang kini nga mga kauban namo, they are just doing their jobs. They are just doing their jobs. Mahimong ang uban mahimong naay mga di kaganahan, pero you have to embrace it because you are in the public service. Governor, siguro kung wala ka sa public service, naka sa corporation, naka sa business company, adi na sa pwede. Kanang yes sir, yes ma'am, applicable na sa mga corporation, applicable na sa mga CEO, sa mga president nga kanang mga tao dia, mga empleyado nimo, di gina mo bira nimo kay ikaw gyud ka pasweldo ana, di ba? Pero pag abot sa public service, Governor, normal gid na nga nay mo batiko sa imo. And you cannot say that it is bias. Why? That is what we call check and balance. Wala man sad kapugni nga tubagon ang tanang issue. Pwede man ka mag-block time, di ba? Pwede ka mag-block time. Dito sa imong block time program, dito nimo tubagon ang tanang mga issues para pud malinawan ang katawan, di ba? Pwede po ka maghimog imong kaugalingon nga mga press release, or pwede galing ka magpalit og imong kaugalingong radio station ni. 'Di ba? Napoy social media. So wala man kapugi to answer all those issues. So okay lang na. That is the essence of a democratic government. For me, dili kay siya healthy nga motoy mahitabo nga during flag raising, birahan nimo ang media, sawayon nimo. As a public official, dapat nasabtan na nimo nga realidad nga you cannot please everybody. Well, sa part naman kang Mency Montes,
Kung ako, imo man po ng katungod, madam, ma'am, imo man ng katungod, no? Pero kung ako sa imong part, kung na kay kahigwaos or pagmahay kay Mensi Montes, pwede ra magud unta to nga imo siyang i-invite sa imong office. Pwede ra gid to siya imong i-invite sa imong office, and the two of you will talk and ask her what's the problem, nganong ingon ana siya. Dili unta to dapat mo abot sa punto na imo siyang i-mention, i-single out nimo siya in front of the public, because kuan kay to siya kanang mura tong nahulog na pagpakaulaw sa tao ba. Oo. Mura to kung may istorya saan ni nga issue.